Paano kung sa pagkain mo sa isang restaurant, hindi ka nasarapan? Ipagbibigay alam mo ba ito sa staff ng kainan? O isa sa publiko ang inyong negatibong karanasan? Ito ang mainit na pinag-usapan kamakailan ng isang vlogger ang gumawa ng food review sa isang kainan at brutal na sinabing ang lahat ng inorder niyang pagkain hindi raw masarap. Ano ba naman to kuya? Yung kanin no? Hindi namin makain-kain kasi tignan nyo, hilaw pa. Popost namin sa ano nyo to. Nagaganda Sa ng reviews resto. nyo, tapos ganito ipapakain sa amin. Hanggang saan nga ba ang limitasyon ng ating karapatan bilang customer? Ito ang hugot ng aming social experiment ngayong Sabado. Ang kasabot nating sina Joan at Anthony ang kunwaring hindi masasarapan sa pagkain. Habang ang sasalo sa pang-ookray ang kasabot nating server na si Michael. Palitan na lang po namin, ma'am. Sure, okay lang. At si Jennifer na staff mismo ng kainan. Simulan na ang aktingan. Ba't ganito yung kanin nyo? Parang hilaw. Kanina pa to, hindi ko makain-kain kasi hilaw. Kakaluto, hindi nga makain. Ang tigas, hilaw pa. Pakiayos naman ng service nyo. Ang ganda-ganda ng mga feedback nyo, tas ganito. Hindi na nagpapigil itong aming kasabwat at hinanap na ang in-charge sa restaurant. Actually, kanina pa kami nandito. Hindi namin makain kasi hilaw talaga. Dito na nakuha ang atensyon ng ating mga target. Pinapansin nyo, hindi namin ginagalaw. Kasi hilaw pa yung kanin. Hindi na kayang palitan yan, ate. At napapa-facepalm na. Nakaka-disappoint, promise. Para Nakaka-disappoint. makakain na Popost ko kayo sa Facebook. Awat na muna bago magkainitan. It's time to reveal our camera. Kasi nakita ko siya kanina, ang sarap naman ng pagkain nila. Tapos, nung kalagitnaan na, bigla siya nagreklamo na yung code. Dapat, unang subo mo pa lang, alam mo na hindi mo type yung kanin, dapat nag-react ka na, di ba? Pinulsahan din namin ang ibang kasama sa mesa. Ginagamit niya lang din yun para mag-trending siya. Yung hindi masarap, siguro sa panglasa ko na hindi ko na kailangang lapitan kasi baka sa iba masarap. Para sa susunod na eksena, ang ating target, ang mga bagets na ito na nagsasalo-salo rin sa pagkain. Handa na ang ating mga artista. I-roll yun na natin ang camera. Picture niya sa Facebook, ang gaganda ng review, tapos ganito lang kalaki. Unti-unti nang umiinit ang mga eksena. Kahit ilibre ko na lang sa inyo, wala talaga siyang lasa. Hindi ako nakikipagbiruan dito. Habang nagre-reklamo ang ating kasabwat, tumataas naman ang kilay ng mga nakikinig. Sa Facebook, manlaki niyan. Dito, ang liit. Ano Post yan? ko kayo sa Paano yan? Facebook. Dapat to. Iba yung sa personal tsaka yung saan. Dito na tila pumanting ang tenga ng ating mga target. Hindi na tayo aabot sa pagpo-post sa social media. Cut na ang eksena. Yun nga, parang kaming dalawa, ano yun? Ba't nagkakagulo si ate? Parang yun. Sabi niya matabang, pero masarap talaga. Hindi dapat na masyadong ganun kagad yung reactive kagad na ganun. Pwede naman na pag-usapan ng maayos. Pinulsa na rin namin ang mga customer patungkol sa inspirasyon ng aming social experiment. I don't side with anyone po. Pero I think that she could have addressed the matter in a better way. Like, talk to the manager first or before posting on social media. Wala naman akong problem na sa pag-voice out nung nakatikim. Kasi siguro own preference niya nga rin na baka totoo talaga na hindi niya nagustuhan yung food. Pero siguro yung reaction niya din, sana niniretso na lang sa kanila instead of voicing it out sa social media. Samantala, dumepensa ang kainan sa nasabing vlogger at sinabing may kanya-kanya namang panlasa ang mga customer. At ang kritisismo, sana raw ay pinarating sa kanila ng may respeto. Ang dalawang panig, hindi na nagpaunlak ng interview sa Good News. Sa mga ganitong sitwasyon, ano kaya ang masasabi ng batas? We have the right to express ourselves. Yung freedom of expression, kumbaga, and freedom of the press.
But we all have to remember that these rights are actually not absolute. So meron na tayong tinatawag na cyber libel. Kasi nga, the policy behind the creation of this law is that nasa age of technology na tayo na all individuals or businesses are very vulnerable to these digital attacks. Be careful on how they frame or how they critique a business, especially for someone with a lot of followers. Lahat tayo malayang magsabi ng ating hinaing. Sa Facebook, manlaki niyan. Dito, ang liit. Pero tandaan natin mga kapuso, ang ating boses may kaakibat na responsibilidad din. Ano mang lalabas sa ating bibig, Post na natin sa Facebook para makabawi. Huwag na huwag yung napalitan. Sira na oh. dapat may respeto at malasakit.